So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Mountain Channel. So mga ka-Streetwise, ito naman pong si DND Secretary Gibo Chodoro ang target ng mga Pilipinong maka-China. Ito mga makabago makapili na pinamumunuan nga po ni Mr. Sasot. Yon. So kasi mga kababayan, naglabas kasi ng statement itong si Secretary Gibo Chodoro at kinall out niya yung mga Pilipinong modern day makapili na pro-China na naglalabas daw po ng disinformation. So ngayon, ang ganti ngayon ng mga pro-China na mga Pilipino, especially nga po ni Mr. Sasot, ay ipokrito daw si Gibo Chodoro kasi si Gibo Chodoro daw ay CEO ng isang mining company sa Mindanao at ito nga po yung Sagittarius Mining na kumikita ng bilyong piso dahil nga po sa pag-export ng copper sa China. So, ang pinapalabas nga ni Mr. Sasot, ipokrito si Gibo Chodoro kasi kumikita daw si Gibo Chodoro ng bilyong piso pero kinukundi na yung China. So, ang punto kasi dito mga kababayan, pakialam mo ba? Sige, pero hindi yan. Para makuha po natin yung narrative, no? Panoorin po natin yung pinakabuod po ng kwento po na to. Una nating panoorin itong statement nga po ni Gibo Chodoro regarding nga po sa mga Pilipinong nagkakalat po ng disinformation about po sa China. And then, saka natin pag-aralan yung Sagittarius Mining kung saan nga po CEO si Gibo Chodoro. Kung totoo ba talaga na kumikita siya ng bilyong piso. Yan. Okay, so ito muna, panoorin muna natin to. Disinformation and information operations is in the playbook of China naturally, and so we are countering the narratives by information operations such as this, such as me explaining to our countrymen why they should not believe in China's narrative. They're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. Itong lahat na ito, yung swarming, illegal activities nila doon, yung pagharang, ay plano ito ng China talaga na sakupin ang buong South China Sea na ating dapat tutulan. Maliwanag po, hindi tayo nagipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. Yan, so malinaw po yung sinabi nga po dito ni Gibo Chodoro. Okay, about nga po sa mga naglalabas ng disinformation na pumapabor sa China. So kasi ang mga kababayan, dahil nga po dito sa pag-call out nga po ni Gibo Chodoro sa mga Pilipinong makapili, ang ginawa ngayon ni Sasrogando Sasot at saka ng mga pro-China, ito na, naglabas na sila ng isang mapanirang statement. Okay? Dapat itong si Sas, dapat kinukulam na lang to. Ang daming alam no? Actually, no, ngayon, sa ginagawa nga po ni Sas, parang nagiging ano na siya, no? Alam naman po natin na si Sasrogando Sasot is edukado, lalaki yan edukado. Pero ngayon, kung makikita po natin yung mga statement niya, parang hindi na po siya nalalayo kay Maharlika. Parang palingkera na nga po, di ba? So ito na nga ngayon, ang pinalabas nga po ni Sas, ang sabi ni Sas, with the enormous wealth generated by mining in Mindanao, including that of copper of King Gibo, kita mo, di ba? Mindanao has no railway system. Incredible. Yon. So, mga kababayan, di ba? Parang sinisisi pa ngayon ni Sasrogando Sasot, si Gibo Chodoro, kung bakit nga hindi po natuloy yung pagpondo ng China sa Mindanao Railway Project. So na-content na po natin 'yan, no. Hindi na po natin babalikan 'yan kasi alam naman po natin na sobrang laki po talaga ng interest po na hinihingi po ng China para po pondohan yang Mindanao Railway po na 'yan. So bukas pupunta po dito yung Prime Minister po ng Japan at isa po ito sa mga pag-uusapan nila kung pwede bang ang Japan na lang ang pupondo sa Mindanao Railway Project. So wala pong kinalaman diyan yung copper mining na kumpanya po ni Gibo Chodoro sa nangyari po sa Mindanao Railway Project. So kita nyo mga kababayan, no, kung gaano kaloko-loko itong si Sas. And then mga kababayan, ngayon, pakinggan ngayon natin yung pinaka-aligasyon ngayon ni Sas. Kung gaano siya katanga dito. Sobrang tanga, no? Putang ina ka talaga. Tanga mo. Sa totoo lang. So ito, panoorin na po natin ngayon kung paano siraan ni Sasrogando Sasot sa pamamagitan po ng intellectual dishonesty at saka ng roller coaster na naratibo para lang po palabasin na walang utang na loob si Gibo Chodoro sa China. Okay, so ito yon.
So teka lang, lakihan natin no, para hindi tayo i-copyright ni SAS. Okay. So panoorin natin to ako naman, ganyang kagibo Pwede ngayon nalaman ng taong bayan na ito pala si Gibo ay chairman ng Sagittarius Minds bago siya maging DND secretary. Ngayon, ano itong Sagittarius Minds? Siya po ay nagmimina ng copper dyan sa Mindanao. Hanapin nyo na lang, i-search ito, Sagittarius Minds. So 2015 pa siya dyan chairman hanggang bago siya maupo ng DND secretary. Saan nag-e-export ang Sagittarius Mines ng copper sa China? Every year, billion-billion ang kinikita ng Sagittarius Mines sa pag-export ng copper sa China. Nalaman tuloy ng mga taong bayan na kumikita kayo ng billion-billion, okay? Kumikita kayo ng billion-billion sa pag-export ng copper sa China, habang yung mga sinasabi yung mangingisda ay inaapi ng China. Tanong ko guys magprangkahan tayo dito. Anong tawag mo sa tao na sasabihan ka na huwag niyong pakinggan yung China kasi inaapi yung mga mangingisda natin. Pero at the same time, sila ay kumikita ng billion-billion sa pag-i-export ng copper sa China. Sige nga, ipaliwanag niyo nga yan. Teka lang, no? Bakit ganyan magsalita si SAS? Bakla ba to? Siguro bakla to, no? Okay. So ngayon mga kababayan, no? Kita nyo kung paano mag-circus itong si Sara tuloy. So nakita nyo kung paano mag-circus itong si SAS. Okay. So mga kababayan, hindi lang po kasi tungkol po sa mangingisda yung usapin po sa West Philippine Sea. Tungkol din po ito sa naratibong mali na pinapalabas po ng China. Tungkol din po ito sa pangaharas ng Chinese vessel sa Philippine Coast Guard. Tungkol din po ito sa mga ninakaw na isla ng China at tungkol din po ito sa hindi po natin pag-exploit sa mga natural resources po ng West Philippine Sea. Hindi lang po ito tungkol sa mangingisda. So mga kababayan ngayon, ang pinapalabas ngayon ni SAS na parang nagiging ipokrito itong si Gibo Chidoro kasi kumikita naman daw po siya ng billion dyan po sa pag-export nga po ng copper sa China, and then ang ginagawa nga ni Gibo is binabatikos naman po yung China. Well, mga kababayan, no, yung pangit lang po kasi dito sa ginawa ni SAS, bakit ginamit niya pa yung mga fisherman? Hindi lang naman po kasi fisherman yung usapin tungkol po sa West Philippine Sea. Ang dami pong factor niyan. And then mga ka-streetwise, no, ang punto dito, so ano ngayon, anong problema kung kumikita po yung Sagittarius Mines ng bilyong piso sa pag-i-export po ng copper sa China? Well, mga kababayan kasi, negosyo po yan. Sabihin na nga po natin na kumikita po talaga yung Sagittarius Mines sa pag-i-export nga po ng copper sa China, pero kumikita rin naman po kasi yung China sa mga copper na nakukuha po nila sa Pilipinas because yung mga copper po na yan ay ginagamit po nila sa mga semiconductors, ginagamit po nila yan sa mga electronic devices at binibenta din po ito sa buong mundo. So kumikita din po yung China sa pamamagitan po ng copper ng Pilipinas. Hayop ka, ang kapal ng mukha mo, ang lakas mo manloko. Pasasya na nakakainis kasi, di ba? Grabe yung grabe yung pag-roller coaster ni SAS So ito mga kababayan, no, pakita ko sa inyo, no. Tulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga kababayan sa mga nakaraan po nating vlog, wala naman po kasing problema. Walang problema diyan kasi po negosyo po yan. So ito, no, actually mga streetwise, no, admitted naman po talaga itong Sagittarius Mines Incorporation na chairman of the board talaga si Gibo Chidoro, no. So ang sabi dito, SMI's chairman of the board appointed as Secretary of National Defense. So si Gibo Chidoro po talaga yan. Okay. And then mga kababayan kasi, ngayon, ni-research po natin itong Sagittarius Mines po na to. Una kong nakita, pasado po sila sa environmental assessment po ng DNR. So okay po yung permit nila sa DENR. Okay sila. So wala silang nilalabag na batas para po sa pag-ooperate. Lakihan natin, no. Yan. Kasi nga po mga streetwise, no, for example, no, kung itong Sagittarius Mines po ay lumalabag po or nakakasira po ng kalikasan katulad nga po ng reclamation project sa Manila Bay na pinirmahan ni dating Pangulong Duterte. So babatikusin ko rin po talaga si Gibo dito. Nag-gets nyo mga kababayan kasi mali. Yun nga lang mga streetwise, pasado po sila yung kumpanya po na to sa assessment. And then bukod nga
dyan mga kababayan, about po sa tax, okay? Okay din naman po yung tax nila. Actually, meron silang kaso sa tax last year kasi po umihingi po yung LGU ng ano to ng South Cotabato, okay? Humihingi po nung LGU ng South Cotabato ng 400 million na tax sa Sagittarius Mines na hindi pa naman po nagsisimula yung project. So diyan po panalo po sila sa kaso. And then regarding po base po sa paghahanap ko nga po sa internet, kung meron bang paglabag po sa tax itong Sagittarius Mines, wala din. Okay din po yung tax nila. Nagbabayad po sila ng tax sa gobyerno po ng Pilipinas. So okay, kumikita po ng billion, sabihin na nga po natin na billion yung kinikita po ng Sagittarius Mines, pero nagbabayad naman po sila ng proper tax sa gobyerno. And then mga kababayan, pagdating naman po dito sa sa employees review, actually okay naman po ito pakita ko sa inyo Yan. Ito po yung employees review po. Kumbaga ito yung review ng mga empleyado na nagtrabaho or nagtatrabaho po sa Sagittarius Mines. So mataas din po talaga. Ito, di ba? 5-star, 4-star, 3-star, 1-star, di ba? Mataas din po yung employee review or ibig sabihin nun, okay din po yung pamamalakad po ng Sagittarius Mines regarding po sa kanilang mga empleyado. Kasi mataas naman po kasi yung employees review nila. So, para saan? Para batikusin si Gibo Chidoro kung wala naman siya nilalabag na batas dito po sa Pilipinas. At even do mga kababayan, pakita ko sa inyo, yung sinasabi pa ni Sas na kumikita daw po ng bilyong piso, si Gibo, kasi parang ayun na pinapalabas niya, So mga kababayan, base po sa net worth nga po ni Gibo, ang pinaka-net worth po ni Gibo, kumbaga yung pinakayaman ni Gibo Chidoro ay umaabot po ng at least 200 million pesos. So actually, hindi naman siya ganun kayaman kumpara po sa mga ibang politician na katulad nga po nila Teves na umabot po ng bilyong piso yung yaman. Pero si Gibo, bukod po kasi sa politician si Gibo, ay ano rin po siya, ay nagtatrabaho din po siya sa corporate. So yung 200, kasi $1 million to $5 million daw po yung net worth nga po ni Gibo. So mayaman si Gibo pero hindi siya ganun kayaman tulad ng pinapalabas ni Sas na kumikita daw po ng bilyong piso si Gibo. Fake news na kaagad. Okay. So ngayon mga ka-streetwise, ang pinupunto ko lang dito, napaka-unethical para po maglabas po ng ganitong klaseng mga balita regarding po kay Gibo na pinapalabas nilang ipokrito at ang pinaka-nakakabatrip kasi dito, may mga Pilipino pa rin pong naniniwala. Ang pinakapunto kasi dito mga ka-streetwise, sabihin na nga po natin na totoo na talagang parte si Gibo ng copper mining sa Mindanao pero wala pong nilalabag na batas yung kumpanya po ni Gibo. So bakit yung babatikusin? 'Di ba? Ayun ang punto dito. Lumalabas po kasi ngayon yung pagiging makapili ng mga hinayupak ng mga Pilipino na to at lalong-lalo na yung mga naniniwala. Isipin niyo mga ka-streetways, si Sasurugando Sasot admitted na mouthpiece siya ng China. Si Sasurugando Sasot admitted na binabayaran siya ng China every month. Pagkatapos kayong mga Pilipino kayo na natatanga-tanga na naniniwala kay Sas, kayo ba binayaran ba kayo ng China? Si Sas nga binayaran ng China eh. Kayo ba binayaran kayo ng China? Para maniwala kay Sas. Katangahan nyo yan. So yun lang po mga kababayan. So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa ginagawa na naman nilang propaganda against po kay Gibo Chidoro? Naniniwala ba kayo kay Sas? Mga tanga ba kayo katulad nga po ni Sas? So yun, so paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.